stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water, drinking at the springs of living water. Happy now am I, my soul is satisfied, drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied, drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied, drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied, drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Good evening, everyone. Welcome po sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Paumanhin po sapagkat medyo na-traffic po ang inyong lingkod. Kaya right away, ako po ay nagbigay ng, nag-post ng information na talagang medyo malilate po tayo tonight. Pero salamat sapagkat alam ko po na kalooban pa rin ng Panginoon na tayo po ay makapagsalo-salo sa salita ng Panginoon. Kumbaga, alam ko po na marami po sa atin na isa po ito sa kumukumpleto sa ating pong araw. Na tayo po'y makapakinig ng salita ng Diyos dito po sa ministeryong ito na ipinagkatiwala ng Panginoon. So, ipinararating din po ng ilan sa mga kapatiran po natin, especially ang ating pong mga kaibigan, para po sa pakikisimpatya sa ilan sa mga napinsala po nating mga mahal sa buhay at gayon din naman sa mga nasalanta po ng bagyo. So patuloy po ang ating paggunita, pag-alala po sa kanila. Tayo po ay nasa kilos ngayon to help them. Actually po, ang Feasting on the Divine Verses ay hindi po natin para gamitin sa ganito pong sa campaign or fundraising. Pero pwede po na i-announce ko po sa inyo, ma-inform po kayo, na po pwede po kayo makipag-coordinate sa ngayon kay Teacher Riza Formilosa. Kasi po ang MIPFC ay nagbukas po muna ng pansamantalang pagkakataon para makatulong sa ating pong mabilisang pagtulong po. Sapagkat kami rin po nila Brother Ricky Agar, Sister Lisa Agar, binubuo na po natin yung pong isang masasabi nating organisasyon na talagang ang magiging pakay po natin, ang objective po ay upang tayo po'y makatulong. Kaya sa Living Water, salamat sapagkat
nakapagbahagi na po tayo. And we would like to praise the Lord. Thank you so much, Sister Che, sa pangangasiwa at doon po sa mga magigiting nating pastoral staff. Ano po, si Pastor Poy, si Pastor Rodel, at yung ilan sa kanila pong katulong na nakapag-consider po tayo, nakapag-accomplish po tayo yesterday para sa unang kalsada po ng ating tulong. Pero tayo po ay patuloy na tutulong pa, ano po, bilang church. At ang Victory Fundamental Baptist Church, syempre po, kami po ay mag-a-accomplish din. At ang MIBFC Group, so yung fellowship po na yan, mag-a-accomplish din po. Kaya lang, preferably po talaga, ang nais ko po, merong mga person in charge para po hindi po ako ang maging hands-on, lalo na po sa monetary side. So, doon po sa Living Water, kay Pastor Donald, sa Victory Fundamental Baptist Church, sa ngayon, kay Preacher Tony Diopes, at sa kabuuan po ng MIBFC Group, kung paano ginagawa po yan, nila Teacher Riza Corbelosa. Kaya, you can direct your help to them. At ang Feasting on the Divine Verses ay nag-a-announce lang po. And we would like to appreciate Dr. Jess Marasigan for giving emphasis dito po sa campaign na ito sapagkat sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo rin po ng mga magkakababayan. Ano po? So, yun po ang isa sa unang gusto po natin iparating sa bawat isa sapagkat sa katotohanan, tayo po ang nasa katayuan ngayon na po pwede makatulong sa mga kababayan po natin na salanta nito pong nakaraang bagyo. At gusto ko rin pong shout out po para kay Ate Maan sa napakasarap na lunch. Happy birthday po uli. Ano? So, additional bati po. Happy birthday sa napakasarap na lunch kanina. At talaga namang hindi lamang po kami. May mga pastor pa po na nakasama namin na lunch dito po sa bahay. So, again, thank you so much po. This time, batiin po natin ang mga birthday celebrants po natin. So, we would like to greet all the birthday celebrants at ang ating pong kasiyahan at pakikigalak sa kanila ay nasa natin ipadama po sa kanila. So, tayo po ay nagnanais ipakot ang pagbati sa isang manggagawa ng Panginoon, isang pastor, walang iba kundi si Pastor Bernie Randa. Happy birthday, Pastor Bernie. At sayang, sarap po sana makisama sa kanilang po fellowship at celebration kanina. And sa mga members po, salamat sa inyong puso, sa inyong pastor. Again, happy birthday, Pastor Bernie Randa. Happy birthday din po kay Sister Buena Ilagan. Sister Buena Ilagan, ganun din po si Levi Era Jr. Ito po'y taga-Pasig. Ano po? Happy birthday. Si Sister Ruth Chavez. Happy birthday din po kay Ruth Chavez. And another pastor, Pastor Steve Mercuri. We would like to greet you also a happy birthday. Sister Ann Munoz, happy birthday sa iyo. At si Sister Tintin Valdez. Happy birthday din. Happy birthday kay Brother Arnold Naira. Ito po ay taga BFBC. Actually po, Mission sa Kalamba. Happy birthday, Brother Arnold Naira. At syempre po, nais nating batiin si Pastor Philip Flores. Ito po ay father din po ni Pastor Israel Flores. And of course, we would like to greet White Cunanan. Happy birthday, White Cunanan. Anak po nila Pastor Marcel at si Carla Navarro. Happy birthday po sa inyong lahat. Sa mga nagse-celebrate naman po ng anniversary po ngayon ni Brother Albert and Sister Grace Carvajal. So, at sa pagkakalam po, magandang may panalangin po natin ang kanilang pong kalagayan ngayon, particularly si Sister Grace. Ano po? So, please include her in our prayer. At sa ating magiging pananalangin ngayon, ating po siyang isasama. At mga kaibigan, hiling ko po ng isa sa marugdog na ipag-pray po natin sa ating pong pangkasalukuyang panahon ay ang mga kababayan po natin na nasalanta nito pong nakaraang bagyo. Sige po, samahan po ninyo ako sa panalangin.
Aming kataas-taasang Diyos, aming Ama, sa pagkakataong ito, uli po kami ay lumalapit sa luklukan ng iyong habag at ng iyong biyaya upang kami po ay magtamo ng iyong paglingap, Panginoon. Dakilang Diyos, pakalinisin mo po ang aming mga isip, puso, at nawa dakilang Diyos, marapati mo po na sa aming paglapit sa iyo ay tingin mo ang aming pong mga panalangin. Lalo na po sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, mga kapatiran. At ngayon po, dakilang Diyos, ang una na nais po namin bigyan ng sentro sa panalangin ito ay ang patuloy na paglingap mo sa mga nasalanta po ng bagyo. Sa mga lugar po na napinsala, dakilang Diyos, sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming mga kababayan, Panginoon, ikaw po ang patuloy na tumulong para makarecover po ang mga napinsala ng bagyo, na sa gawi pong Bicol, Panginoon, ganoon din po sa Batangas, sa Marikina, sa lahat po ng mga dako na apektado po nito, sa Quezon, Panginoon, at maging sa Norte, dakilang Diyos, sa Tugigaraw, Cagayan, Isabela, mga pamilyang naapektuhan, dakilang Diyos, lingapin mo po, tulungan mo po, at naway makabangon, dakilang Panginoon, at gamitin mo po kami upang maging kamay mo para sa kanila, dakilang Diyos. Nawa ikaw po ang siyang magbigay ng patuloy na probisyon sa kanila pong mga pangangailangan, dakilang Panginoon. At naway magkaisa-isang puso po kami na tulungan po namin ang aming mga kababayan. Umaasa po kami, dakilang Diyos, na ito po ay magiging paalala rin po sa bawat isa na may mensahe na nais iparating mo sa amin, Panginoon. Na sa isang iglap, marahil po, ang aming buhay ay kunin. Sa isang iglap, ang aming mga kabuhayan ay mawala, dakilang Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pagtiyak ng aming pong kaligtasan. Napakahalaga po ng pagbibigay halaga sa kalooban mo, dakilang Diyos, at sa iyong kasulatan. Lord, I pray that you will continue to help us, especially lahat ng affected, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Diyos, patuloy din po kaming lumalapit para po sa pagpapagaling mo sa mga may karamdaman. Katulad po ni Grace, Panginoon, lalo na po ang provision mo para po sa kanila. Tulungan mo po sila at nawa dakilang Diyos, palakasin mo po. Panginoon, ganoon din po si Norma Gatir sa kanyang medication. Nawa siya po ay gumaling, dakilang Diyos, sa kanyang pong mga nararamdaman ngayon. Si Tatay Beth Polioso, Panginoon, may you continue to strengthen him, O God. Help him to recover, especially sa kanya pong karamdaman. Dakilang Diyos, silindin po namin na ikaw po ang siyang gumabay at magbigay kalakasan po kay Sister Nopa Gulimlim. Nawa ang magandang resulta po ng biopsy, dakilang Diyos, ay mangyari, dakilang Panginoon. Amin po, inilalapit din sa iyo si James Andrew Aguilar, si Ditoy, Panginoon, para sa kanyang complete healing. Lalo na po ang pagbalik ng kanyang diwa. Lord, please, ikaw po ang gumawa at patuloy ka rin po mag-provide sa kanila, dakilang Diyos. Ganon din po si Elizar Pelilia, dakilang Diyos. Siling po namin ang iyong pagpapagaling sa kanya. Nawa, dakilang Diyos, ikaw rin po ang mag-provide para sa kanila pong mga pangangailangan. Dakilang Diyos, siling din po namin ang patuloy na kalakasan ni Bishop Andaya, Panginoon. Alam po namin na bahagi po ng pagkakaedad na may mga nararamdaman. Sa iyo pong makapangyarihang kamay, pinagkakatiwala po namin ang kanyang lakas, lalo na po sa mga pangitain at sa mga heart's desire na meron po siya para sa iyo pong gawain. Dakilang Diyos, siling ko po na ikaw rin ang siyang magpala po sa mga negosyo ng bawat kapatiran. Panginoon, ganun din po si Ate Maan, yung kanya pong heart's desire, dakilang Diyos, maging sa kanyang retirement, Lord, we pray that you will continue to lead her, O God, and please, ikaw po ang siyang patuloy na magpalakas din po sa kanya. Dakilang Panginoon, ang Darcy F, nilalapit din po namin sa iyo. Maging ang lahat ng kasama sa fellowship na ito. Ang aming po mga kapatiran, sa anumang mga kalagayan po nila, maging ang mga pastor na ginagamit mo po para mag-share, ang mga ministeryo po nila na naapektuhan. Ganon din po, Panginoon, nais naming alalahanin din ang mga churches na naapektuhan din po ng nakaraang bagyong ito, dakilang Diyos. May you help them to recover, O God, especially sa mga kagamitan po, sa gawain,
Hiling ko po, dakilang Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na umabot sa aming mga kalagayan. Dakilang Panginoon, hiling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na gagabay para po sa magiging matagumpay na anniversary celebration po ng Living Water Baptist Church. Salamat po sa naging tagumpay ng Living Water Baptist Mission Parañaque at ang Living Water Baptist Mission London. Lord, thank you sa isang matagumpay na gawain para sa iyo, dakilang Panginoon. Salamat sapagkat ang ganitong sitwasyon ay hindi nakahadlang upang maging matinding blessing, Panginoon, sa ministry ang naging pagdiriwang, Panginoon. Thank you so much for your faithfulness and love, O God. May you continue to bless Living Water Baptist Mission mula po sa buting pastor sa kanyang may bahay at sa mga kapatiran po. Salamat po sa mga pagtatapat nila sa gawain at paggawa, Panginoon, pakikibahagi. Salamat din po, dakilang Diyos, sa tagumpay ng gawain po sa Parañaque. At ang hiling po namin, dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na lilingap sa aming lahat. Lord, thank you so much. Muli po, nagsusumamo po kami sa iyo. At ikaw po, dakilang Diyos, nawa ang patuloy na umabot sa kalagayan ng bawat isa po sa amin. Pagalingin mo po ang lahat ng may mga karamdaman. Bigyang lunas mo po ang kanila pong mga hindi magandang nararamdaman. Tugunan mo po ang aming mga pangangailangan. At dakilang Diyos, bigyan mo ng kapanatagan ang aming mga naguguluhang kaisipan. May you bless even our Bible sharing tonight, O God. Ganon din po, nilalapit namin sa iyo ang Elm Street Baptist Church, O God. Thank you for Pastor John Archie. Thank you for his heart and for his concern in the ministry here in the Philippines. And also, Dr. Timothy Nolan, thank you for giving him a big heart for the ministry here in the Philippines. Lord, we praise you and thank you. We honor you, O God. Bless us in our Bible study tonight, O God. In Jesus' most precious name, amen. Amen. Okay, this time, makinig na po tayo ng special number. This nation, He has touched us with His hand. The promise of His faithfulness can be seen across the land. Our church does ring in freedom. We can worship as we please and work to achieve our greatest dreams in security and peace. Our fields are full of harvest. The rains have always come. Our table is a banquet, our silence overrun. And I know there is a reason why God has blessed us all so much. There is
Amen. We've been blessed to be a blessing. By the way, nais ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito. Shout out po para sa pamilya nila Pastor Alex Ocampo. Sobrang na-appreciate po namin ang inyo pong naging heart sa amin at na-enjoy na po namin ang mas magandang sound system sa Living Water Baptist Church. Thank you so much po, Pastor Alex, at sa kabuuan po ng pamilya. Now this time, tayo po'y dadako po sa ating mensahe. Katulad po ng binanggit ko po sa inyo, napakahalaga po na sa ginagawa nating pagtalakay ay pabigyang pansin po kung ano po ang mga masasabi po natin na napapanahong mensahe. Mga mensahe na aabot sa ating pong pangangailangang espiritual, sa ating pong mga nararanasan. Kaya po ang panalangin po ng inyong lingkod, yung pong leading ng Panginoon para sa mga messages na po pwede po nating ma-share dito po sa ating feasting on the divine verses. And tonight, I would like to share the message of the Lord I entitled, Be a Blessing by Helping. Be a Blessing by Helping. Atin pong kukunin ang Nehemiah chapter 1 para po sa message na atin pong tatalakayin at pag-aaralan ngayon. Tayo po'y maging pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong. Sa panahong ito, yan po ang napapanahon. Ito po ang kinakailangan. Hindi lamang po sa usapan ng pananalangin para sa ating mga kababayan, kundi yung tayo po ay maging pagpapala po para sa kanila. So this time, Nehemiah chapter 1, babasahin ko po the whole chapter and please sundan po ninyo sa inyong mga Bible. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month Chislu, in the 20th year, as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah. And I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, ito po ang gusto kong ating pong sentruhang talata na ia-apply po natin sa ating pong presenting kalagayan, particularly ang mga kababayan po natin na talaga namang nasalanta ng nakaraang bagyo. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. And it came to pass when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days, and fasted and prayed before the God of heaven, and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thine ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee, both I and my father's house have sinned. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments which thou commandest thy servant Moses. Remember, I beseech thee, the word that thou commandest thy servant Moses, saying, If ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. But if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power, and by thy strong hand. O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name and prosper,
I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Let us go to the Lord in prayer. Muli po, Panginoon Diyos, ang aming pong hiling at ang aming pong panalangin ay ang pagliliwanag mo sa amin ng iyong mensahe. Nawadakilan Diyos, pangusapan mo po kami. Gamitin mo po ito upang abutin ang aming mga puso. At nawadakilan Diyos, ikaw po ang maparangalan. Again, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang pangangaral na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so just for you to understand the background of the passage, alam po natin na ito po yung bahagi na si Nehemiah ay umalam patungkol sa kalagayan ng mga nadalang bihag at ng mga natira na sinasabi po sa verse number 3. Ano po? Yung pong remnant na naiwan doon po sa captivity, mga kapatid. And then, the report is very clear na sinasabi po that they are in great reproach. Sila po ay nasa matinding affliction and reproach. And then the wall of Jerusalem also is broken down and the gates are burned with fire. So nais ko lang po na i-apply po natin sa naging kalagayan po na kung sa katayuan po kasi ni Nehemiah, alam natin na ang sabi po ng verse number 10, for I was the king's cupbearer, meaning siya po ay nasa magandang kalagayan, pero yung pong kanyang nabalitaan tungkol sa kalagayan ng kanyang mga kababayan ay pumukaw ng kanyang puso, mga minamahal, at nagdala sa kanya sa hakbang upang sila po ay pangunahan. At ito po ang bagay na gusto ko pong ipaalala sa bawat isa sa atin. Ang title po natin, again, Be a Blessing by Helping. Sa ngayon po, bagamat naniniwala po tayo na napakalaking bagay ng prayer. Pero ito po yung panahon na kung saan maganda rin pong tayo ay humakbang upang tayo po ay tumulong. Dito po mga kapatid, bibigyang pansin natin ang ilang mga napakahalagang bagay. Ayon na rin po doon sa pinaka-mensahe ng storya, mga kapatid. Ipinapakita po dito ang tinatawag nating obligasyon. Diba? It is good for us to understand our obligation. Ang bawat isa po ay may pananagutan. Ang bawat isa po ay may obligasyon na dapat gampanan. At dito po, sa katayuan po ni Nehemiah, ipinakikita po sa atin na siya, bagamat maganda ang kanyang katayuan, hindi po niya tinakasan ang isang obligasyon bilang ito po ay kanyang mga kababayan. Magandang makita nyo rin po dito ang masasabi nating opportunities. Yes, ang naging sitwasyon po ay isang pagkakataon. Diba? We need to use this hakbang po natin ay masasabi nating makapanaig po, mga kapatid. Ito po ang magandang panahon para sa tinatawag na pagtulong. Mga kapatid, mga kaibigan, mga Kristiyano, ito na po ang isang bagay na dapat natin pong makikitang pagkakataon upang magawa po natin ang kalooban ng Panginoon. Kumbaga, ang idea po is helping those who are suffering. Hindi po ba? So, tulungan po natin kung sino po yung mga nasa paghihirap. Bagamat iba po yung kalagayan po nila. Sila po yung nadalang bihag, yung nangyari po sa bayan, yung nangyari po sa kanila. Gamitin po natin yung salitang sila po ay masasabi natin na nalagay sa nakakalunos na kalagayan, nakakaawang kalagayan. Sapagkat sila po ay nasalanta, mga kapatid. So, ang bagyong ito ay masasabi nating sumalanta sa napakarami. Kaya, dito ang isang bagay po na gusto kong diinan sa aking pong pag-share, mga kapatid, yung pong makikita po natin kay Nehemiah. Let us consider sa usapan ng pagtulong the importance of hearing. Yung halaga po ng pakikinig. Hindi po ba? Kung titingnan nyo po sa verse number 1, the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month Chislev, in the 20th year, as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah. Ang sabi po, and I asked them.
tinanong ko sila, kinumusta ko sila, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. Kumbaga, nung nagkaroon po ng pagkakataon po itong si Nehemiah, inalam po niya kila Hanani at sa ilan sa mga kababayan, ilan sa mga kapatiran. Ano nangyari doon sa mga nadalambihan? Yung remnant, ang sabi, sa mga naiwanan, ano nangyari? And then in verse number 3, ito po ang sabi ng Bible. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. In verse number 4, and it came to pass, when I heard them, when I heard these words, nung narinig ko, mga kapatid, gusto ko lang pong itanong sa inyo, meron po ba tayong narinig? Meron po ba tayong nabalitaan? Meron po ba tayong napag-alaman? Mga kapatid, maliwanag po na sa balita, narinig nating lahat na may mga kababayan po tayo, sila po ay nasa matinding affliction, sila po ay nasa matinding kalagayan, nasa matinding kahirapan, sila po ay nasa lanta, mga minamahal, at ito pong bagay na ito, ang masasabi po natin na hindi po binaliwala ni Nehemiah. Ang sabi ng verse number 4, and it came to pass when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Gaano po, mga kapatid, katindi ang ating pong naging pagtanaw sa narinig po nating balita, sa napag-alaman po natin tungkol sa ating mga kababayan. Actually, nung bagyong Ronnie pa lang, tapos dumating po ang bagyong Ulysses, mga kapatid. At nung kamakailan po, epekto pa rin po ng mga bagyong ito ang obligahang pagbubukas po ng mga dam, mga kapatid, na siyang bumigla po sa napakarami. And because of that, alam niyo po ba na sa ngayon, kung hindi niyo pa naririnig, marami pong mga tahanan ang lumubog, marami pong mga pamilya ang talagang nasa matinding paghihirap ngayon. Sa madaling sabi po, mga apektado po ng kalamidad. At mga kapatid, sa usapan ng pagtulong, magandang bigyang pansin po natin ang ating pong narinig, ang ating pong napag-alaman. At dahil sa narinig po ni Nehemiah, ang sabi po ng Bible, ang sabi po, that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. It is good na maging attitude po natin, na talagang tayo po'y maging mapanalanginin. Ano po? Ito ang isa sa pinakamagandang magagawa natin. Higit kailan pa man, ito po yung panawagan sa pagluhod. Ito po yung panawagan sa paninikluhod. Ito po yung panawagan sa pagtawag, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon, katulad po nitong si Nehemiah, na talagang masasabi po natin na hindi nagbaliwala sa kanyang napakinggan. Gaano ho kaya karami? Lalo na yung mga nagsasabing Kristiyano. Pero sa narinig patungkol sa mga nangyari sa kababayan natin, napakababaw po ng naging pagtrato. Mga kapatid, mga minamahal, ang isang dinidiin ko po sa inyo ngayon sa usapan ng pagtulong, yung pong pakikinig. Ano po? So yung pagdinig, the hearing, mga kapatid. Ang sabi po nung marinig niya ito, siya po'y nanikluhod sa Diyos at ang sabi po niya, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God that keepeth covenant and mercy for them that love Him and observe His commandments. Let thine ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night. Gaano kaya karami ang katulad po ni Nehemiah, na matapos nating marinig ang nangyari sa ating mga kababayan, tayo po'y nagbigay ng oras, tayo po ay lumuhod, tayo po'y tumawag sa Diyos, tayo po'y nagsumamo sa Diyos, natulungan niya na makabangon ng ating mga kababayan, na siya po, na tayo po ay gamitin ng Panginoon upang sila po ay ating matulungan. Sila po ba'y naitawag natin sa Diyos, mga kapatid? Tayo po ba ay nanalangin para sa kalagayan ng mga kababayan po natin? So dito po, papasok na po yung pangalawa natin, the heart of Nehemiah. Una, yung kanyang pandinig. Pangalawa po, yung kanyang puso. Nabagbag ang puso ni Nehemiah. Alam nyo, sa usapan ng pagtulong, issue po dito yung concern. Sa usapan ng pagtulong, issue po dito yung compassion. Remember my message yesterday?
sa ating pong church, mga taga Living Water, taga Victory Fundamental Baptist Church, Living Water Baptist Mission, Paranaque, at ganoon din po sa Living Water Baptist Mission, Muntinlupa. Actually, tuwan-tuwa po ako doon sa ating pong mission sa Muntinlupa. Nung narinig po nila na ako po ay nanawagan sa mga miyembro po natin sa Living Water. Again, kaya po ako nanawagan kahapon sapagkat church service po namin yon. Kumbaga sa usapang mga miyembro po, nanawagan po ako sa mga members ng Living Water Baptist Church, ganun din po sa Victory Fundamental Baptist Church. And you know what? Nung marinig po ito ni Pastor Felix, mga kapatid, ang sabi po niya, Bishop, willing din po kaming tumulong. Ibig sabihin po, yun yung halimbawa na kapag tayo po ay nakarinig, mga kapatid, ano po ang ating tugon? Masarap na magkaroon po ng mga tao na katulad po ni Nehemiah na hindi basta narinig lang, kundi talagang pakikinggan, aalamin, mga kapatid. Maganda sa pagkakataong ito na maramdaman ng mga kababayan po natin ang ating pong puso. Amen? Napakalaki po nito. Napakalaking bagay po nito. Nakakalakas po ito. Ito po sa panahon ng kalamidad. Lalo na po sa mga nasalanta. Ang isang bagay po na nakakalakas sa kanila, may nagpe-pray po sa kanila at meron pong mga nag-e-exert ng effort upang tulungan sila. So the hearing, the heart, and the hands. Diba? The hearing, the hearts, and the hands. So makikita nyo po na ito yung napakagandang kombinasyon na matapos mong marinig ang mahirap na sitwasyon, ang iyong puso ay nag-alala, ang iyong puso ay masasabi nating nagmalasakit, kaya naman ang iyong kamay ay iyong in-extend upang tumulong. So napakaganda po na hindi narinig mo lang, kundi ang puso po natin ay nabagbag, nakilos, at ang ating pong naging hakbang ay tayo ay kumilos. Amen? Upang tayo po ay tumulong. So dito po mga kapatid, gusto kong hukayin po natin ang sinasabi po sa chapter 1. Sapagkat sa usapan po ng mga ganitong karanasan, may mga kadahilanan po ito. And please consider na ito pong si Nehemiah sa kanyang naging pagdinig, sa naging tibok ng kanyang puso, at sa naging hakbang po at kilos, at naging pag-uunat niya ng kanyang mga kamay, mga kapatid. Ano po ang mensahe na magandang makita po natin? Sa verse number 4 again, And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thine ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee, both I and my father's house have sinned. Gaano kaya karami yung ganito po ang naging hakbang? Gaano kaya karami sa mga kababayan po natin na nung marinig po ang masasabi po nating nakalulunos na nangyari po sa nakaraang bagyong ito at yung naging epekto nito sa ating mga kababayan, yung mga buhay na nakitil, yung mga pag-aari na kung saan napinsala, mga kapatid. Ang tanong, gaano kaya karami ang kumilos na katulad ng kilos po ni Nehemiah? Na talagang nagsumamo at ang sabi po, nanalangin araw at gabi, mga kapatid. Nag-ayuno pa nga di po ba? So, hindi lamang po, mga kapatid, nag-pray. Ang sabi po, ang linaw-linaw na siya po ay nanangis, talagang umiyak sa Panginoon, siya po'y nag-ayuno at nanalangin sa Diyos. At alam niyo po, ang isang mensahe pinararating ni Nehemiah po sa atin, kaya sa mga kababayan po natin na napinsala, isang maganda rin po na maging mensahe nito sa atin ay ang tinatawag nating evaluation. It is good to evaluate. Every time na meron tayong dinadaanan, ang pinakamagandang magagawa po natin ay ang mag-evaluate po tayo ng ating sarili. Bakit kaya namin nararanasan to?
Bakit kaya pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito? Ano kaya ang mensaheng gustong iparating ng Panginoon sa nangyayaring ito sa aking buhay? Sa mga bagyong ito na dumarating? Sa mga kalamidad na ating nararanasan? Mga kapatid, evaluation is very important. Di po ba? Napakaganda po na mag-evaluate po tayo. Si Nehemiah, alam nyo, ang unang sinettle po niya, mga kapatid, yung espiritual na kalagayan po ng bayan. Kasi alam po ni Nehemiah na ang mga ganitong karanasan ay posible rin po na bunga ng mga naging maling buhay, maging maling lakad po natin. Katulad ng binabanggit ko po sa inyo, do not right away judge those people na naka-experience po nito. Pero wag po nating ialis ang isang bahagi na ako at ikaw, kapag kami mga nangyayari po sa ating buhay, I believe one of the best things na po pwede po nating gawin is to have what we call self-evaluation. Lord, ano pong mensaheng gusto mong iparating sa akin? Ano pong message na gusto pong iparating ng mga bagyong ito, ng mga kalamidad na ito? Mga minamahal, napakalaking benepisyo kapag ka nagkaroon po tayo ng ganung attitude. So, ang unang-una na po pwede nating magawa upang tayo po ay makatulong, ay ang tiyakin po natin na tayo po'y mananalangin para sa kanila. Amen? So, ito po yung tinatawag nating intercession. Diba? Na mananalangin tayo para po sa kanila. Matapos po ang inquiry, nito pong si Nehemiah, inalam niya yung sitwasyon, at nung nalaman niya ang sitwasyon, siya po'y nag-intercede, di po ba? So, nag-pray po siya sa Panginoon, at alam niyo po, ipinakita niya at ipinadama niya kung ano ang kanyang intention. Ano po ang tibok ng kanyang puso? Ano po ang gusto niyang mangyari, mga minamahal? At alam niyo po, ito yung nakaka-touch. Ito po yung masasabi po nating bahagi na kung saan mamubog po tayo sa klase ng pusong taglay ni Nehemiah to the point na iwanan po niya ang maginhawang kalagayan. Alam nyo kung gaano kalalim ang epekto kay Nehemiah nung nangyari po sa bayan. Ito po'y makikita nyo sa storya. Tayo po, gaano ba naging epekto po sa atin nung naranasan ng mga kababayan po natin? So kaya dapat po, ito ay isa sa isaalang-alang po natin. Tingnan niyo po ang sabi ng chapter 2. Patibay po ng lalim ng epekto po kay Nehemiah. Diba? Sa unang bahagi po ng chapter 1, his inquiry. Diba? Doon po sa verse number 4 hanggang sa mga susunod na talata, yung kanyang intercession. Di po ba? So, he intercede for them. And then, eto po mga kapatid, yung kanyang intention. Tingnan niyo po ang sabi ng chapter 2, verse 1. And it came to pass in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king, that wine was before him, and I took up the wine and gave it to the king. Now I had not been before time sad in his presence. Mga kapatid, yung flow ng story. Ano yung narinig ni Nehemiah? That the people, that the Jews that were left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Yan ang narinig niya. At ano po ang naging tibok ng kanyang puso, epekto sa puso niya? He wept, he cried, he mourned, and fasted and prayed before the God of the heaven. Yan po ang ginawa po ni Nehemiah, mga kapatid. At dito po sa ating pong tinatalakay ngayon, diba? Makikita nyo po yung kanyang motivasyon upang kumilos po sila, mga kapatid. Pero nandito tayo sa chapter 2 na ipino-point out ko po sa inyo yung lalim ng epekto. Dito nyo makikita ang kanyang pagkamaka-Diyos at dito nyo rin makikita ang kanyang pagkamakabayan. Amen? Pagiging makatao, pagiging makabayan. Ito po binabanggit ko sa lahat. Hindi po lahat ng makabayan, maka-Diyos. Hindi po lahat ng makatao, maka-Diyos. Pero ang titiyakin ko sa inyo, pag totoong maka-Diyos, magiging makatao at magiging makabayan. Amen? Baka hindi po natin nakuha kaagad. Ano po? Hindi ba meron pong mga tao na mahusay namang makipagkapwa-tao? But not necessarily mean na siya po ay godly. Baka mahusay lang makisama sa tao. Baka pagdating sa tao, talagang bigay na bigay. Pero pag sa Diyos, walang panahon.
Di ba? Makatao, pero hindi maka-Diyos. Marahil din po, meron tayong nakikita na napaka-aktibo sa usapang pangbayan. Ano po? Pagka ho ang pinag-usapan, yung pagiging makabayan, ay grabe, talagang, pero hindi nangangahulugan na maka-Diyos. Dahil kahit daw makabayan, kung hindi po makasambahan, kung hindi po maayos sa buhay pananampalataya, makabayan, pero hindi maka-Diyos. So, pwedeng mangyari yun. Makatao, hindi maka-Diyos. Makabayan, hindi maka-Diyos. Pero ang hindi po pwedeng mangyari, yung palalabasin mo na ikaw ay maka-Diyos, tapos wala kang pakialam sa bayan, wala kang pakialam sa kapwa-tao, hindi po pwede. Pagka po ako at ikaw ay totoong maka-Diyos, titiyakin ko sa iyo na ikaw ay magiging makatao at ikaw ay magiging makabayan. Amen? Mamahalin mo ang iyong kapwa. Yan po ang tiyak na magiging resulta nito. And here we can see Nehemiah. Again, siya po'y cupbearer ng king. Niliwanag ko po yan sa ilan sa mga messages ko na kung ang pag-uusapan yung kanyang profession, marangal ang kanyang profession. Kung ang pag-uusapan yung kanyang posisyon, mataas ang kanyang posisyon. Katiwa-tiwalang kalagayan sa kaharian. Ano po? Pag iniisip natin, ang bigat ng trabaho po ni Nehemiah, kaya tiyak na kung sarili lang niya, welfare lang po niya intindihin niya, kahit na ano yung nabalitaan niya, hindi siya kikipo, wala siyang gagawin, siya maayos pa rin. Pero sa totoo lang, dahil maka-Diyos, hindi pwedeng pabayaan ang bayan ng Diyos. Hindi po pwedeng baliwalain po ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Kaya po, kung talagang Kristiyano tayo, hindi po pwedeng Kristiyano tayo, wala tayong pakailam sa mga charitable acts or mga kapatid, tayo nga ang isa sa unang dapat active sa mga usapang, di ba? Pagtulong po, sapagkat pagka Kristiyano, dapat matulungin. Ano po? Hindi matulugin, ho? Matulungin. Pagka po mga Kristiyano. Ang sabi po rito, and it came to pass in the month Nisan, in the 20th year as Artaxerxes the king, that wine was before him, and I took up the wine and gave it unto the king. Now I had not been before time sat in his presence. Bakit po dinidiin yun? Ibig sabihin po, hindi maitago yung nasa puso. Kasi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So, makikita nyo po kung gaano katindi epekto kay Nehemiah na ang sarap-sarap nga ng kalagayan niya, pero yung mga kababayan naman niya, hirap na hirap. O tayo po, kaya ba nating matulog ng panatag? Kaya po ba nating kumain ng masarap na wala man lang tayong ginagawang effort, o hindi man lang po tayo nagdarasal, o hindi man lang tayo nakikipagtulungan para sa mga kababayan nating nasa lanta? Mga kapatid, napakahalaga po nito. Sa verse number 2, wherefore the king said unto me, why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? This is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid. Alam niyo po, hindi magandang bagay po ito, no ho? Nakakatakot po ito na kaharap mo yung king, haharap ka ng malungkot ka, di po ba? So, kaya lang po, sabi ng king, hindi ito basta-basta lungkot kasi hindi ka naman may sakit. Sabi niya, this is nothing but sorrow of heart. Sa verse number 3, and said unto the king, let the king live forever. Why should not my countenance be sad? When the city, the place of my father's sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire. Then the king said unto me, for what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven. And I said unto the king, if it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchres, that I may build it. And the king said unto me, the queen also sitting by him, for how long shall thy journey be? When wilt thou return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. Mga kapatid, tingnan nyo po ho, mapapansin nyo po na parang kapag ka inunawa nyo po yung storya, isipin nyo kung gaano katindi po ang impact nung pong taglay na puso ni Nehemiah para sa kanyang mga kababayan. Diba? Minsan po, mga kapatid, ito ang hindi nare-realize ng marami. Kasi hindi exempted ang Kristiyano. Hindi ngayon Kristiyano ka, wala na tayong pakailam
sa mga kababayan natin. Wala na tayong pakialam sa pamahalaan natin. Hindi po pwedeng ganon. Ang mga Kristiyano ang unang dapat nananalangin para sa pamahalaan. Ang mga Kristiyano ang isa sa dapat may magandang patutuo at may handang puso sa pagtulong sa ating pong mga kababayan, mga kapatid. Yan po ang gusto kong i-point out dito. Kaya nga sabi ko nung nag-iisip ako ng message, Lord, ano po yung mga passages na po pwede ko pong i-consider to challenge and encourage the people dito po sa tinitibok ng puso ko. Ayoko pong magkaila. Dahil talagang sa akin po, yun yung isang bagay na talagang, kaya nga sabi ko, Teacher Riza, mag-message ka na sa MIBFC para nang sa ganon, hindi tayo yung sa usapan lang po ng pagtanggap ng kung anumang suporta. Maganda rin sa pagkakataong ito, sapagkat subok na rin po ang MIBFC na kapag ka po pagtulong, talagang kahit to, hindi naman malalaki ang support, pero nandyan po, nakaalalay. Kaya nga sabi ko, thank you po. Ang LWBC, ang mission po natin. Mga kapatid, pagkakataon na po ito. May narinig tayo. Dapat maramdaman ang puso natin. At dapat kumilos ang mga kamay natin. Yan po ang tatlong gusto kong diinan. The hearing, the heart, and the hands. Na dapat po mag-complement po yan. Dapat po mag-harmonize po yan. Hindi po pwedeng may narinig tayo, babaliwalain po natin. Isipin niyo po, sa Biblia, napakarami pong pagtuturo sa atin. Na gawin mo sa kapwa mo kung ano ang gusto mong gawin ng kapwa mo sa iyo. Kung tayo po nasa pangangailangan, masarap na may tutulong po sa atin. Pero samantalang tayo po ay nasa kalagayan na tayo ang makatutulong, huwag nating ipagkait ang tulong na po pwede nating ibigay sa ating mga kababayan. Ito po ay magandang pagkakataon, katulad ng sabi ko po sa inyo. Hindi po pwede na wala kang pakailan sa kapwa mo tao. May obligasyon po tayo sa isa't isa. No man liveth unto himself and no man dieth unto himself. And this is an opportunity for us. Opportunity para makita nila ang patotoo ng tunay na Kristiyano. Opportunity para maramdaman po nila na tayo po ay may pagmamalasakit. Opportunity para tayo po ay makapag-invest na may ani po doon sa langit. Opportunity na kung saan yung pong ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kababayan ay atin na pong ma-witnessan, ma-share sa kanila ang gospel. So let us pray for them. Let us help our mga kapatid, fellow citizens, mga kapatid, ang ating pong mga kababayan. So ito po ang makikita nyo, pati hari na move. Ibig sabihin po mga kapatid, yung genuineness nung heart po nito pong si Nehemiah, naramdaman ng king. Siyempre kung titignan nyo po yung detalye ng kwento, alam nyo posisyon ni Nehemiah? Cupbearer. Napakahalaga ng role niya. Napakahalaga ng trabaho niya sa buhay ng hari sa palasyo. Dahil ito po ay lugar ng isang tao na kailangan po katiwa-tiwala. Pero dito po mga kapatid, dahil sa lakas ng impact ni Nehemiah. Kaya nasabi ko, the inquiry of Nehemiah. Diba? So kung paano po siyang nag-intercede. Sabi niya sa mga, di ba sabi niya sa Diyos, patawarin mo kami sa kasalanan ng bayan. Kasi alam niyo, pagka po may mga hindi magagandang nangyayari, yun ang isang magandang takbo ng isip natin. Yun sabi ko nga sa inyo, evaluation, mga kapatid. Let us evaluate. At dito po, na-move yung pong king at binigyan po ng endorsement. At mga kapatid, mga minamahal, masasabi ko po na si Nehemiah po ay naging pagpapala sa ginawa po niyang matinding pagtulong sa kanyang mga kababayan na masasabi po nating nasalanta. Mga kapatid, paano tayo magiging blessing? By helping. Hindi tayo after doon sa, kailangan malaman nila na ang church natin ang nagbigay niyan, na tayo ang nagbigay ng tulong na yan. Mga kapatid, importante na alam nila na meron pong mga mananampalataya na handang tumulong. Pero hindi po tayo after doon sa dapat, tayo po parangalan, dapat no, ang Diyos ang dapat papurihan. At sa pagkakataong ito, wag ho tayong tutulad doon sa mga kaya tutulong sapagkat ang takbo ng kaisipan, sumikat, hindi po ba? Hindi po ang panahong ito, ang panahon ng pasikatan, mga kapatid. Ito po'y panahon ng damayan. Ito po'y panahon ng tulungan. Ito po'y panahon ng pagmamalasakitan.
ito po'y panahon ng pag-abot sa ating mga kababayan. At sana po mga kapatid, sabi ko nga, doon po sa, kasi natatandaan ko po, nung pong time na nagkaroon ng bagyong Yolanda, ito naman po, for the sake of ano lang, kung tutuusin, hindi po biro yung ginawa po naming effort nung time na yon. Pero alam niyo po ba na hindi kami pumront? Ilang grupo po ang aming pinuntahan para lapitan at ito po yung aming tulong, ito po yung, hindi po kami ang nakapront doon po sa tutulungan. Bakit? Kasi hindi naman ang intensyon namin yung kami yung ma-front. Ang intensyon natin, matulungan yung mga nangangailangan. At ngayon po, sa pagkakataong ito, sana nauunawaan nyo po kung bakit ang inyong lingkod ay humanap po sa banal na kasulatan ng mensahe na po pwede nating i-apply. Mga kapatid, ang konteksto po, sila'y nadalambihan at yung mga remnant, inalam po ni Nehemiah kung ano ang kanilang naranasan. At nung malaman po ni Nehemiah na nasa matinding kahirapan, ang ginhawa ng kalagayan ni Nehemiah, pero iniwan niya ang maginhawang kalagayan at kanyang inabot ang mga nangangailangan. So siya po ay humakbang, yung kanyang initiative, makikita po natin, ito po ay ang initiative na sila po'y matulungan at ang sabi po ng kasaysayang ito, na i-rebuild po nila ang wall. Nakabangon po ang bayan. Na-i-rebuild po ang wall at ang mga gates, mga kapatid. At alam nyo, masasabi natin na sila po ay nagtagumpay. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, dapat po magmahalan tayo sa isa't isa. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. Magpalakasan po tayo sa isa't isa. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Kaya naman inaasahan ko po na si Nehemiah ay maging ehemplo ng mga mananampalataya. Mga kapatid, sa usapan ng pagtulong, mahalaga po yung hearing, mahalaga po yung heart, mahalaga po yung hand. Hindi po masama na sabihin po natin, sige po, ipagpe-pray namin kayo. Basta tiyakin nyo lang po, na kapag sinabi natin ipinagpe-pray natin sila, sana totoong ipinagpe-pray natin sila. Pangalawa po, sana po makita natin na po pwedeng hindi natin limitahan sa panalangin po ang ating pagtulong. Po pwede pa rin po tayong tumulong sa kanila bukod sa panalangin sa pamamagitan ng ating participation doon po sa mga ginagawang endeavor at effort para magdala po ng relief sa kanila. Okay? So, in fact, kami po, iniisip namin yung ilang mga pamilya. Ilang mga pamilya na posibleng naapektuhan. Of course, yung mga members natin. Kasi, ang sabi po ng Bible, ang linaw-linaw eh. Sa Galatians chapter 6 and verse number 10, ang sabi po roon, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Mga kapatid, dito po ipinakita yung usapan ng tungkol sa obligasyon, yung usapan ng tungkol sa opportunity, at yung usapan ng tungkol sa mga obstacles. Pero lahat ng yon, mga kapatid, makikita nyo po, sa katauhan ni Nehemiah, gumanap siya sa kanyang obligasyon, ginamit niya ang pagkakataon, at kanyang nilagpasan, kinonker niya ang lahat ng mga masasabi nating obstacles, sapagkat walang nakapigil kay Nehemiah. Sa kanyang naging hakbang, natulungan po niya ang bayan, sila po'y nakabangon. Sana po, maging blessing po tayo by helping. Maging pagpapala po tayo sa pamamagitan po ng ating pagtulong. Muli po, ang kinuha po natin sa ating pag-aaral ngayon, yung konsepto na applicable po sa ating presenting sitwasyon. Ito po ang kalooban ng ating Panginoon, na tayo po'y maging blessing sa pamamagitan ng pagtulong. Be a blessing by helping. Let us pray. Lord, thank you po. Salamat po sa naging pangungusap mo sa amin. Isang simpleng pag-aaral na ipinakita po ang practical side ng naging kasaysayan po ng mga tao sa panahon ni Nehemiah. Na bagamat hindi po bagyo ang kanilang naranasan, ang bayan po ay nadalambihan, sila po'y inalipin, at ang kuta po'y gumuho, sila po'y nalagay sa matinding kahirapan, nalagay sa matinding kahihiyan.
Sa amin po, sa aplikasyon, meron pong bagyo na dumating. Nasalanta po ang aming mga kababayan. May mga buhay na nawala. May mga ari-arian na nawala, Panginoon. At ang kailangan po nila ay ang mga kapuso ni Nehemiah na kung saan handang makinig at ang puso ay laan upang ang kanilang kamay ay iunat at tumulong sa mga nangangailangan. Lord, thank you so much. Ikaw po ang aming hinihilingan na patuloy na kikilos, lalo na po sa mga puso na may kakayahan upang tulungan po ang aming mga kababayan. Dakilang Diyos, ibangon mo po ang aming bansa. Dakilang Diyos, palakasin mo po ang mga nangihina, lalo na po ang mga nawawalan na po ng kalooban sa kanila pong matinding hirap na nararanasan ngayon. At nawa po meron pang mga ilan na hindi pa po nakikita, dakilang Diyos. Nawa tulungan mo po ang aming mga rescuer. At nawa kaming mga mananampalataya ay maging involved sa pagtulong. Muli po, dakilang Diyos, pinapupurihan ka namin, lalo na sa mga panahong kami nakapag-aaral ng iyong salita at iyo pong kinakausap. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, ang message po natin ay sa paglalayon na hamunin po tayo sa ating pong nakakahamong sitwasyon ngayon. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po kayo, mga kapatid. Ano po? At dito na po natin tatapusin ang ating pagsasalo-salo ngayong gabi. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me.